Za 50 godina svaki treći stanovnik planete živjeće u četvrtima poput ovih u razuđenom gradu Manili. Izgrađene su bez odgovarajućih sanitarnih uvjeta, oskudijevaju u zdravstvenim ustanovama. Koriste se kao odlagališta gradskog otpada. A stopa kriminala je u porastu. Međutim, siromaštvo i haos nisu njihov jedini problem. Mnoge generacije su živjele u ovim četvrtima, gdje su radili, preživljavali i težili ka većem. Donosimo vam priče iz sirotinskih četvrti. Smoky Mountain. For 50 years, one of Southeast Asia's most toxic rubbish dumps. Shut down in 1995 and now home to some of Manila's homeless. Nieves Granada has lived on the dump for the last 2 years. Morning na, Jilo. Morning. Morning, Kuya. A widowed mom of 8, including 9-year-old Cello. Dalawang taon pa lang siya nagkaganyan. Malakas siya na bata, malusog. Bago siya nahulog, babae rin kalaro niya. Nag-agaw sa laruan, tinulak siya. Kaya siya nadisgrasya. Yung nahulog siya, simula nahulog siya, hindi na ako nakapagtrabaho. Gusto ko lang siya nga mabuhay, malakas, parang ganon. Tapos yung palagi hindi ako nasi-shorted ng isip pag nasi-short kami sa pagkain. Also waking up is Jello's brother, 10-year-old Cherry. Pasok na, nakabigyan 15, dali. Ayun na, dali na. Nagkasalanan ka sa ma'am? Ha? Wala. Ha? Wala. It's 2:30 a.m. Sally Macaraig is queuing for her final prenatal checkup. The hospital doesn't open until 7 a.m. Si Meme, ipon-ipon na yan eh. Sulit-sulit na yan. Mamaya, pagpabalikan nila yung... The Philippines has one of the highest birth rates in Southeast Asia, due in part to the Catholic Church's stance against artificial contraception. Sana makaabot ako sa first, di ba laging 40 kinukuha first born. Plus to si media ako na dito yung magpahatid ko.
Families of 10 or 12 are common in the slums, so hospitals are swamped by expectant mothers every day. Oo na! It's 11 a.m. and Sally has been queuing for over 8 hours. Ilang buwan na yun? Tabuan ko. Parang manas ka. Oo. Eh, ganito din ako siguro panganay ko. Ulit na lang natin ulit yung ultrasound mo para ma-check si baby kung lumaki. Wednesday na. Bukas. Bukas balik ka dito. Kung ilang ka, pwede mo ba siyang i-schedule na? So, wala namang bayad yun. Yun pareho lang yun sa taas, ha? Tapos pagka-ultrasound ko, pwede ako bumaba kagad dito. Sure. Pero magkuha ka pa ng number mo. Kuha ka pa ng number mo. At least, kung ultrasound ka ng umaga, afternoon ka na lang kumita. Sally's been in hospital for 12 hours for a routine checkup. She'll have to start all over again tomorrow. Jeepney driver Dante Clarin has been on the road for 13 hours. Bilasis. Lalo ngayon, mataas ang rodo. Kailangan doble kayod. Maaga kang bibiyahe. Para nakakauna ka. Highway! Makiurong na nga lang po. Napipikit na nga po ako eh. Magluluto pa ako. Sasaing pa para may kainin yung sila Josie. Hindi ako pwedeng maghapon straight. Yung lalabas ng hapon hanggang gabi. Yan hindi ako po pwede ng gabi. Kasi wala na nag-aasikaso sa mag-ina ko eh. Ako nagluluto eh. Kaya daw po. For his 13-hour shift, Dante earns less than $4. The bulk of the money goes to the jeepney's owner. Ang flat sa aming mga driver. Pari ba lang nga kung pumutok yung gulong, papalitan na may may. Pero kung flat lang, flat sa aming mga driver. So, may araw na maganda, may araw na pangit ang biyahe. Taas ang diesel, minsan sa crudo lang napupunta yung kinikita mo. Okay par, thank you. Mausok po, maraming usok. 8 months pregnant Sally lives with her husband and son in a squatter settlement next door to the biggest charcoal making community in Tondo. Hilab-hilab na?
Kahapon, dalawang araw ko na din naramdaman. Tingnan natin. Oh, okay, elevate ka na. Nalilig. They may be squatters, but they still have to rent their one room, which doubles as the kitchen, living space, and bedroom. Asan kaya yung ulo niya? Suwi siya, dito ang paa. Suwi. Ay, baka nga sikad ng sikad. Ayun. Oo nga, parang... Hindi ka puwet ito. O kaya tuhod. This will be Sally's second child by cesarean section. Ako nga nung unang SS ko, tanda ko talaga. Nilabas ako ay Nene-nervous ka lang kaya mo naiisip yun. Hindi, ganito yun. Paglabas sa operating room, tapos na ako na CS nun. Hindi pa ako nakabihis nun. Ang nagbihis sa akin, asawa ko. Duguan pa ako para akong baboy na kinatay. Blood is a valuable commodity, and Sally has to take along her own supply for her cesarean. Doktor na yung nagsabi sa akin na, Mami, hindi ka namin i-schedule hanggang walang dugo. Na 2 bag. Ikaw, bibili ka. Bibilin mo yun. Pag bibilin mo yun, hindi mo mahigit. Husband Andy will have to pay for all the medication, but earns very little as a handyman. Nieves earns her living working on a plantation on Smoky Mountain. Decades of decaying rubbish has produced toxic yet fertile soil. While harvesting vegetables, Nieves reluctantly has to leave Jello by himself. Kung ano ko, sagabal siya sa buhay ko. Pero tanggap ko dahil aksidente po yun. Kahit na medyo malungkot yung buhay ko, kayanin ko dahil yung nakikita ko yung anak ko, pagkadating ng hapon, kapiling ko siya. Okay lang sa akin, yung ibig sabihin nakakaraos ng kahirapan. Hindi ako manghingi sa mga bahay-bahay. Yung masaya na ako, yung basta masaya na ako, gano'n. Hindi ko na iniling na yumaman pa tayo. Basta makakain lang kami, mag-ina. Basta yung may matitira lang sa pamimili. Gano'n lang akin. Once harvested, Nieves has to sell the vegetables, but this means leaving Jello with his 10-year-old brother. Yan na si Jay. Nag-cutting ka? Hindi po, 1:30 po kami. Hindi ako mag-cutting. Sige. Mama, tanong po ko. Andyan nilagay ko dyan. Ayun, oh. Oo, madumi pa. Baba. Saan ang laruan ko? Kinuha ko na card mo. Ilan? Isa lang. Salamat, walang bagsak. Hindi sayang yung 15 pesos. Wala ulit bagsak. Wala. Pag walang pasok naman, halimbawa, galing na siya sa school, alam mo bata, puro lang tanching doon, sa may pulan. Sinisilip din naman niya. Kapatid ko, yung pag nahulog na sa unan, i-cover din niya, ilalagay dyan. Kaya natutuwa na rin ako. Tumataba na rin puso ko na kahit papano ginagayan. Kapatid ko, kahit nahirapan siya, lagay niya sa unan. Okay na rin yun. Huwag lang niya yung pinabayaan niya, hindi niya silipin. Talagang nagagalit ako sa kanya. Nieves' only source of income is her share from selling the crops. And today is market day. Jere, bantayan mo kapatid mo, ha? Jere! Bantayan mo si Jilo, ha? Goto, agora na. Jelo! Abay na, mama, ibit. Ha?
Pantay mo si Jilo, ha? Sire. Mamaya na, pag galing ko nagtinda. It's a 5-kilometer round trip to Agora Market. On a good day, if Nieves sells her vegetables quickly, she can get back to Jello in less than 2 hours. Sally is back at the hospital. She's brought her friend Babes to keep her company and to donate blood for her cesarean. Blood donor history. The donation means Sally won't have to buy blood. But Babes has to pass the screening first. Sally and Andy will now have to find an extra $23 for blood supplied by the hospital. You bet, ang lad. Bakit, ang lad? Only one. Only one. 15 pesos. Oh, it's only 12. Oh, 25 po. Okay. Marami pa pa tayo, bebe. Papalit mo na dyan. Patin mo na para 50. Oo. Marami yan, 10. Oh, 15 lang. 10 lang ito. Sige, 13 na lang, 13. Yun ang permanente kong amo, yung pinuna ko ng tanglad gapon. Yun ang, kahit wala pa ako pambayad, okay. Naunawaan kasi nila ako na wala ako pera. Pero pagkagaling ko ng Agora, hindi pa ako nakaka-uwi. Inapin ko na sa kanila yung puhunan. Kasi pag niloko ko sila, hindi na ako bibigyan ng paninda. 30 na lang, 30. Dalaway 5 nga yan. 10 na lang. Nieves earned $2.50 for her day's work. It's enough to feed her family tonight. Wala din gano, 10? Wala po. Mineral. Busog na si Jello? Uy! Ali! Uy! Ah! Uy! Ay! Masaya na si Mama. Ano? Siya lang ang nagpapalaki sa akin. Yung galing ako tinda, at saka galing ako sa hanap buhay. Masaya na ako pag nakikita ko yung anak ko na masigla. Ganun. Jeepney driver Dante lives in a makeshift community of 60 families under a bridge. The only way in is through a tunnel. Pag yung unang pasok mo dyan, pag hindi mo kabisado, bukol. Dante lives with his mentally ill wife Josie and their daughter. Hindi mo sumasagot. Sa nakakaping ka lang. Ganyan, maghapon na lang po yan. Kung makakatulog yan, buenas pa. Damagising po yan, ganyan lang yan. Hindi natutulog. Masyado umusog, baka malaglag ka sa may bangko. Ay, naku po.
At mo, walang tubig, oh. Babaw. Tusok ka dyan. Babaong ka sa burak dyan. Tess lives next door to Dante and has found a way of making money from the kilometers of polluted canals outside her dwelling. Kaganito anak buhay ng estero. Kailangan tada rin, no? Pag hindi mag-chatcrack, wala. Hindi ko kakain. 10 taon na akong nakatira dito. Yun ang naging hanap buhay ko. Hanggang ngayon, talagang pagtitisan po namin yung ano ng basura, yung amoy, yung... Diyan po, pagka nagpupunta ako ng dulo, may dagpo pa, naabot ako ng 4 na oras. 4, 5, ganyan. Ano kung dulo na ng dagupan? Ang ano ko po ma'am kasi pagka yung matagal po ako nakaupo sa bangka, sumasakit ang mga tuhod ko. Kapag tumayo ako niyan ma'am, masakit. Kaya minsan nagpapahinga rin po ako sa pamamangka. Delikado po ma'am ko sa delikado. Kailangan po, ingat lang po talaga namin. Ako nga po minsan, hindi po rin natin masasabi ma'am, minsan na-balance ako. Kaya lang talagang may awa din po ang Diyos na hindi rin ako pinababayaan. Minsan, nangangalit ka, nagano kami, pagka nagbubukas po kami ng mga plastic. Yan, nakakuha kami ng mga silver, ganyan. Mga gamit sa ano. May iba rin po, minsan may rilo, may ano, nakuha namin. Minsan pag ano, nakakatsamba rin kami, nakakuha kami ng pera sa ganito. Minsan may makikita ka mga patay na aso. Nakakita rin po kami dyan ng patay na tao. Minsan nga po, tigarito rin po ang sumasagip sa mga taong nakukuha ang patay dyan. Habang nabubuhay ako sa sukon, anak ko, tsaka ang apo ko, makita ko pang maglakihan ang maayos ang buhay nila. Back under the bridge, Dante struggles to deal with his wife's mental health issues. Tumalong po dyan sa externan, sa may bangketa po na yun, sa labas. Hindi ko akala natatalon po eh. Ang taas ng tubig po eh. Ngayon, tinalong ko na siya, akit ako, kamay na lang po nakakita ko eh. Eh kung di po nahawakan ng pamangkin niya, wala na po. Makawala na yung sako nito. In the makeshift community under the bridge, jeepney driver Dante has arranged a free psychiatric appointment for his wife, Josie. Gusto mo ba? Ha? Ba't ayaw mo? Paano ka makakainom ng gamot niyan? Saan natin malalaman ang ano mo? Ulit lang yan, pa-check up ka lang. Tapos pag binigyan ka ng gamot, uwi na tayo. Ilang oras lang yun. Ano? Dali. Tara. Bihis ka, dali. Ha? Pahinga ka muna. Mamaya na lang. Hindi pa baka mapagbuhatan lang ng kamay niya.
It's time for Sally to give birth by cesarean section. Nanginginig yung kamay ko sa sakit. Puro saksak. Husband Andy is left to pay for all the medicines. Galing sa Mercury, ito ang mga mahal na mga gamot. May 500, may 200, may 291, 231, tsaka 576. Mga total nito mga 1.8. Siguro na nagastos ko dun mga 14,000 sa gaano lang sa mga gamot lang at saka mga karayo, mga gagamitin sa panganganak. Hindi pa nga alam kung ano dito. Kung may babayaran o ano, hindi pa natin alam kung Lae, pero martilyo saglit lang. May pupukpukin lang ako doon. Tsaka to. On Smoky Mountain, Nieves is doing some essential DIY Yan pa nga gagawin ko eh, yung ano. and trying to protect her belongings. Wala nga kami sirado. Yung mga kutsara ko, wala na ako magamit. Naubos. Kasi minsan naalis ako na ganyan, nangahugasan, hindi ko na nahugasan. Kasi nga, pag hindi walang tao, walang... Kaya ko ang thermos inaano, tinatakpan. Nag-init kasi muna ako bago alis eh. Nag-init muna ako tubig, tapos tinatakpan ko yan siya. Kasi yung iba ko, anak ko walang. Hindi mag-ano kahit walang, siyempre walang tao. Kuha lang siya. Minsan pagdating ko, wala nang laman. Paano kung gutom na yung bata? Wala na ako magamit tuloy. Ako naman tuloy bibili sa ibang sa tindahan. Tawa ka, Jilo, dyan. The other, kasi people here is sabi sa amin, walang batasan. walang pag-uugali. Alam nilang ako pa yung nahirapan maghanap buhay. Ako pa yung kanilang kinukuhaan ng gano'n. Nieves' grown-up children also live on Smoky Mountain. Married son Rene makes charcoal, and 21-year-old Nonoy lives next door with a 16-year-old pregnant girlfriend, Inday. Inday, papunta mo doon sa uli kay Ate Marlene, ha? Sa uli kay Ate Marlene. Ito, idaan mo. Ay mag-ano ako ng tanlad. Meron siya inimpak na mga plastic. Bibinta niya na. Sabi niya, bigyan daw niya ako. Ewan ko. Maniwala tayo pag nandyan na. Pag wala, no. Hirap po ako, dahil wala akong matakbuhan. Hindi ako tumatakbo sa mga anak ko. Totoo lang, kahit ganong hirap ko, kahit wala na ako kinakain, hindi ako pwede, Gusto ko mangyari kung may itutulong sila, kusa lang sila magbigay. Hindi ako pwede, hindi ako magpakapalamukha, manghingi doon. Smoky Mountain may be off the beaten track, but local midwife Remy Permitas has to make the hike to check on Inday. May ibang lugar dito pa. Saan ka nagpa-check up? Sa GK po. Sa GK. Kumpleto. Kumpleto ba? Hindi ko po May request ka, di ba? Tapos, hindi mo ginawa. Hindi nagawa ko po, hindi ko po lang nabalikan. Ano? Ilang taong ka na? 16. 16. Ikaw, samahan mo asawa mo. Ilang taong ka na?
21 po. 21, o may ano ka na, kay 16, di ba? Di rin pwede, tatawa-tawa ka pagdating maglibor yan na mas matindi pa tuloy. Maagapan pa. Kung tuloy-tuloy mo taas imong dugo, ha? Okay, nagkasundo tayo. Sally's cesarean has been successful. She has had a girl, Andrea. Hello, bebe. Sa wakas nakakaraos din kami. Kahit naghihinga rin sa pera. Ano, bebe, may magtulong sa atin kahit na paano. No, bebe. Masakit ang ulo ko. Kaya sinisigmura ako. Hindi kasi bang gamot doon sa operasyon na yun eh. Hindi nasayang na yung gamot ng una. Lalo kami nalugi. Laki na ng gastos namin. Wala nga ipon. Nakapangutang ka mo. Utang-utang. Sa mga kakilala. Masakit ang ulo ko lalo sa stress. Dami isipin. Dante is still struggling with his wife's mental health problems and has asked the local priest for help. Father, slowly. Slowly, but surely. Ito ba? Ay, man. Hugas ka na lang kamay, Father. You wash my hand. No, never mind. For the hand. Pwede na. Basta, saan si Jose? Saan si Jose ito? Pakitawagin mo. Tabay mo, sabihin si Father gusto mag-usap, ha? Nakakata kayo, papasok. Dumiray ito meron. Tago na. Pero nakita na pumasok ako. So ano, babalik ako ibang araw o hintay tayo? Ibang araw na lang, Father. Hindi na lalabas talaga, ha? Apo. Kahit 10 minutes, hindi na talaga ayaw. Kung ayaw niya, ayaw na talaga. Pero na medicine, meron siyang gamot? Wala. Dinala niyo sa doktor, hindi pa? Ayaw pagpadala eh. Ayaw po eh. Sabi nga sa kanya, gusto mo ganyan ka habang buhay. Oo, mabigat sa kanya, saka sa inyo. Imposible na tutuloy siya. Magiging mas worse. It's been 3 days since Sally gave birth to baby Andrea, and the bills are piling up. Nakaraos na kami. Ito na lang mga gamutan na dito na lang sa bahay. Tsaka iiwasan mo na lang yung ma-infection siya. Mahirap may magano. Kaya ang ginawa ko, nagpalaygit na siya. Pinalaygit ko na para hindi na masundan. Kasi sa simula talaga nagbuntis siya. Mahirap yung yung sitwasyon namin. Number 1 nga ngayon, tinanggal na nga ako ng amo ko sa trabaho ko kasi lagi na akong absent. Nandiyan nga yung text niyo, sabi niya, last time ka na, huwag ka na lang pumasok. Nieves's life is a delicate balancing act. If she doesn't work, she doesn't earn.
so Jello's visits to the physiotherapists are rare. Mami, skip pa dito. James, sa akin dito. Turuan ko po kayo ng mga exercises. So, ang una pa natin gagawin. Kasi gagawin natin mga kamay-kamay niya, mga paa. Mami, tapos pwede pong 10 pesos na ganito. 10. Agad bumaba. Naganda mo to siya. Masaya ka? Yay! O, dito naman tayo sa baba. Agad siya. Pipig po yung bibilisan, dahan-dahan kasi lalong tumitigas pag mas mabilis. Ganyan po kasi pag may spasticity. Dahan-dahan. Pero Dok, makakalakad pa kaya siya? Parang diagnose po kasi yung control natin dito is automatic brain injury. Kung bumagsak po yung bata, natamaan ng utak. Oh, may toy si Mami, oh. Ano, malay natin, walang imposible sa Panginoon. Palakarin talaga siya uli, lalong masaya. Kasi may nagsabi sa akin, pag nakalaka daw yan, babalik din daw yung boses ng bata. May nagsabi sa akin. Kasi ang nasa kaugatan pala niyan, connected sa boses. Kung sa baga nahila yung kanyang dila rin siguro sa kaugatan, parang gano'n. Wow, kaya. Oh, very good pala yan eh. Tapos Mami, pag pinapadaba po siya. Despite Nieves's faith, Jello will never walk again. Dante has quit his driving job so he can dedicate himself to his wife's care. Ngayon, di po ako makapagana po eh. Wala pong magbabantay eh. Sa kalagayan po niyan, dami nga po na akong kapitbahay eh. Paano ko naman po iiwan? Halos lahat po ng kasangkapan ko na ibebenta ko na. So, pagkain namin. Wala, aasa po ko ng aasa kapitbahay. Di po ba? May higit na po 1 buwan. Po ako nagmamaneho eh. Without an income, the only food comes from a local charity. Ting Lunes po, nagbibigay sa amin yun eh. Ng bigas, delata, Lucky Meal po. Ting Lunes po yun. Eh, malaking bagay na po yun. Para po sa akin. Minsan, bibili ng minsan magbebenta ako. Bebenta ako ng kasangkapan. Walang tulugan. Saan gumaling na nga po. Hindi nagpapatulog ang nakakatulog eh. Yung pinatutulog, sang gising. Things are looking up for Sally and her family. Andy has got his job back, and they've escaped the slum. They've moved into a newly built government housing project 2 hours out of Manila. Dito na ako sa bahay ko. Labas! Cute naman yan, uy! May bisita tayo, cute! Hello! Hi! Hello po! Ay! Ang ganda rito. Pet probinsya. Saka panatag yung loob ko dito kaysa doon. Doon lagi kong kinakabahan yung dagat. Yung pag nagwawala, pag nagbabagyo-bagyo, doon ako lagi kabado. Saka hindi na ako sinusumpong ng hika. Doon madalas halos gabi-gabi. Pag nausukan. Ito, pagkagaling sa trabaho, magbanlaw kasi hindi pa pwede magbanlaw sa sali. It may be healthier and cleaner, but it doesn't come cheap. Kaso lang pag dito, doble ang gastos. Eh, siyempre kain sila dito, kain ako doon. Hindi katulad nung naandun, mas mura dito, mas mura doon. Dito ang mahal.
Ay, tinapa. Ito, silingase. Ay, isa. Dito lang meron magbili kasi minsan mag-aantay ka na naglalako pag wala nang lako. Luto na lang ang bibili. Dalawang balot. Apat. 20 po. Ayan, malalaki 80. Busy pa eh. Ikaw, graduate ka na eh. Tatay ko yun. Saka meron ako isang ditong negosyo eh. Kung bang washing machine, magpaparke lang kasi maalam naman ako gumawa eh. Kaya pag meron ako naanohan na tangan, pandan sa motor. Pag dito na magaguide mo yung pamilya mo. Na 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 la 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 li la li. Back in Manila, Dante has made a difficult decision to leave his wife at home and go back to work. 5 araw kami walang ganun. Sala. Hindi ako ubra sa ganito ka ako. Mamamatay tayo ka ako ng dilat nito. Sakripisyo tayo. Sabi ko sa sige pa, biyahe ka na. Bayabot na lang po. Ngayon, kinausap ko na may anak ko eh. Papasok ka pa? Pa? Hindi muna ako mag-aaral, hinto muna ako. Kasi nahihirapan ka eh. Kasi walang magbabantay kay mama. Sige ako para makalabas ako. Dali naman. Section 2 nga yun, ma'am eh. Nanginayang nga yung teacher ng pinahinto. Tapos sabi, kung po pwede ba eh, sabi muna si Dayang, kako eh, ma'am, pasensya na kayo, hindi po pwede. Isa pa, sabi niya, sabi ko nga po, walang mag-aalaga po sa asawa ko. Ako po, lalabas po ko ng jeep. Here's my money. Basta ako, biyahe lang ako ng biyahe, ikot lang ng ikot, ganun. Ikot lang na ikot. Wala akong alas 2 hanggang alas 12. Takbo lang ng takbo yun. Mapapahinga lang ako yung pag-uwi ko na. Nakakaya nga, pahinga yan. Tulog. Mamaya uli ng alauna, alas 2, biyahe na naman. Pagka may pasok ko lang, kung mga 400, 300 tan. Pero kahit pa paano kumikita rin naman. Pampatawid sa pampamilya. It's Christmas in Manila, and the residents of Smoky Mountain have a visitor. Hello! Vanessa, magtakip ka ng mukha mo. Local pastor Ramil Mateo is bringing good cheer. Pwede ba kami mag-caroling? Ha? Mga caroling kami? Ha? Nasan ko. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na malalhati. Ang pag-ibig ay siyang naghati. Sarap ng dilis mo Regalo ko sa'yo kahit pa paano may dilit ako binigay sa'yo. Ito? Oo, Pasko naman ngayon eh. Ano mo maborito ko ito, no? Sino anak mo, Siyam? 8. Ray! Ano? Kapiling ko ngayon. Ang asawa mo? Patay na. Patay na? 2006. Palagi sino ka agapan niyo dyan? Ako lang. Ilan na yung asawa mong namatay? 2. Palagi na. Nakadalawa ka na? Namamatayo lang. Gusto mo pang tumatlo? Ayoko na. Parang meron nga yata manliligaw eh. Wala! Sige, God bless you ha. Mag-pray ako sa inyo. Sandali. Mag-pray ako. Hoy, doon na lang. Sige. Sige, dyan na lang tayo. Dyan na lang kayo. Lord, salamat po sa buhay ni Nanay Nieves. Nieves. Salamat sa pag-ibig mo sa kanila.
Nawa ngayong Pasko ay pwede mo silang paligayahin. At sa darating na New Year, ikaw ang magbigay sa kanila ng breakthrough sa kahirapan, Panginoon. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, ha? Gusto ko sa Cebu na talaga ako manirahan kung mayroon akong maliit na kantin. Ayaw ko na rito. Magluto ako ng ulam, display ko dyan, parang ganon. Magluto ako ng gulay, parang yung makakakain na rin kami, libre na kami kain, na mayroon pa kami titinda, parang ganun lang ang gusto ko mangyari sa buhay. Malakas lang pananalig ko sa Panginoon na huwag niya ako pababayaan. Ganun lang ako. Na kahit na maraming mga tragedy nangyari sa amin, sana humiling ako sa Panginoon na huwag kami pabayaan sa lahat na pangailangan namin. Sa lahat na bagay na hindi kami bibigyan ng sakit, yung makayanan ko lang yung pagsubok niyan lahat. Ganun lang. Dilaw! Jesus! Ay, ganda mata na. Ganda mata ko yun. Ate, ganda mata ate. No, tinan mo babago na siya. Oo. Nagtatry na yung ulo niya. Yabang, yabang na. Oy, sisi mo, balik muna. Dali, may langga. Maglilinis ako mamaya.